lamig pa rin dito sa South Korea. So kumusta mga kabulol? It's me again, I'm back, Christoph TV channel po. Kumusta po kapatid, kaibigan, kabulol, ikaw na nanonood ngayon. So yan guys, naglalakad kami ngayon. Ako lang pala mag-isa ngayon dahil since nag-start na yung Sulnal, so long vacation po ito ng government ng South Korea. Yung iba 9 days, pero kami pinasukan namin yung kahapon Sabado na dapat wala kaming pasok. So hindi binigyan ng company namin yung 27, which is yung Monday para bukas sana, kasi hindi siya pula. So napagkasunduan dati gagawin yon siya. So isasama sa 1 year leave namin yon, yung 15 days. Pero pinapasok kami, kaya yun yung kabayaran yung ngayon. Kaya 8 days lang yung bakasyon namin. So yan guys, kung mapapansin ninyo, nandito na naman tayo dito sa mga lagi nyo nakikita sa mga videos ko. Nandito tayo sa mga factory. So kung tahimik nung mga weekend o yung Sabado Linggo, mas tahimik ngayon kasi marami sa mga EPS dito, dumadayo pa ng malalayong lugar, pinupuntahan yung mga kaibigan, barkada, yung iba girlfriend, yung iba asawa, may bumabiyahe. Pasensya na guys, hinihingal tayo, tumatanda na yata. Pahon kasi yung inakita natin. Ayun po. So yung mga iba nagpapabook na ng ticket papuntang Busan. Malayo po yung Busan sa Seoul. So yung iba sa Nampyong, yung iba sa mga Ulsan, ganyan. So ito yung time na nag-get together yung mga EPS po. So tayong mga CCTV lang po yung nandito, tsaka mga alaga nilang aso. Yan yung aso sumusunod sa likod natin guys. Tahimik oh. Sobrang tahimik, puro factory. Tsaka pala guys, for today's video yung topic natin. Pero bago ko sasabihin, umpisan yung topic natin, kung dati ka na nakasubaybay sa videos ko o napapanood mo na sa ibang mga content creator yung topic na to, sa next video ka na lang. So ito yung pag-uusapan natin. Kasi marami pa rin nagtatanong, despite sa napakadaming content creator na dito sa South Korea, marami pa rin mga kababayan natin na nagtatanong paano daw makapunta ng Korea. Ano ba yung steps na kailangan nilang gawin? Pwede daw ba kahit high school graduate lang? Pwede daw ba kahit wala silang mga NC2 na tinatawag na certificate? O yung iba naman, hindi sila nakagraduate ng high school o elementary lang daw yung natapos nila. Pwede daw makapag-Korea yung mga ganong qualification. Yung iba naman, sinasabi wala silang experience sa trabaho, hindi nila alam, kukunti lang daw po yung ano nila. So yun mga pag-uusapan natin sa araw na to. Maghanap lang tayo ng magandang lugar na pwede natin pag-usapan yung mga bagay na yan. Siya nga pala mga kabulol, alam naman natin papalapit nang matapos yung January. So mag-abang-abang lang po tayo. Mukhang magkakaroon po ng registration, sabi nila at the end of this month. So maganda-handa po kayo, lalo na yung mga nagbabalak talaga na seryoso na gustong makapunta dito sa South Korea. So abang-abang nyo po yung dalawang bagay na importante na kailangan po bago ka makalagpas sa susunod na steps sa pag-apply sa South Korea. Yung passport po at saka yung feature natin na 15 KB. May tamang sukat po yun at kilobytes ba yung tawag dun sa KB? Correct nyo na lang po ako guys kung mali po yung pagkakabigkas ko ng KB. So kailangan ihanda nyo po yun dahil without passport hindi po kayo makakapagpa-register. So syempre pag hindi po kayo nakapagpa-register, wala po kayong pag-asang makakapag-take ng EPS TOPIK exam po. So napaka-importante po ng passport guys. So kailangan handa po yan sa gaganaping registration. At first come first serve po yan. Kailangan talagang yung internet mo, yung gamit mo na computer, kailangan talagang 100% nagwo-work siya. Bawal maghang sa oras ng registration. Kagaya na sabi ko, ang DMW kapag naglabas siya ng quota, halimbawa ang kailangan talaga na kukunin nila sa Pilipinas na mga EPS workers na quota nila, mga nasa, sabihin na natin sample, mga nasa 6,000, no? So bawat registration hindi siya mangyayaring isang araw lang. Minsan mangyayari yan 3 days. 3 days yan. Ngayon kung 6,000 yan,
sa isang araw ang quota nila 2,000. Kapag na-reach na nila yung 2,000 na quota nila, kahit napakaaga mo ng nagbukas ng internet, kasi may oras yan, may sariling schedule din na ilalabas, kailangan sumunod ka doon. Once na na-reach na nila yung 2,000, isasara na nila yung website nila, o kaya hindi ka na makakapasok doon sa link na yon. So kailangan maaga pa lang, kailangan prepared ka, at saka pinaghandaan mo siya talaga. So mahigpit ang kompetensya dahil marami ng mga kababayan natin talaga na kilala na ang South Korea. Kahit saan man lugar sa Pilipinas, umaabot na yung EPS factory worker ni South Korea, kasi marami nga namang gumaganda ang buhay. So I advise ko sa inyo na paghandaan po talaga. Yo, what's up guys? So dito natin uusapan yung topic natin sa araw na to. Again, inuulit ko guys, kung datihan ka na o kaya naman marami ka nang alam sa pag-apply dito sa South Korea, sabi ko nga kanina, sa susunod na video ka na lang, baka hindi to para sa'yo. Again, sa mga interesado, sa mga first timer na walang idea kung paano ba talaga makapag-apply dito, despite sa kagustuhan nyo makapunta rito, nawawalan kayo ng tiwala sa sarili, yung confidence po ninyo ang baba, yung feeling nyo hindi kayo bagay o hindi para sa inyo yung South Korea. Maraming mga kababayan kasi natin na nagtatanong kung paano daw po mag-apply at ano daw po yung agency, at ibulong ko daw po sa kanila kung saan ako nag-apply, kung saan ako nagpasa ng mga requirements daling makarating dito. Yan po yung tatalakayin natin sa video to. Alam ko, isa ka rin sa karamihan, ikaw na nanonood ngayon o kayo na nanonood ngayon. So sana marinig po ninyo kung talagang gusto po ninyong makarating dito. Alam niyo ho ba dito sa South Korea, dahil gustong gusto niyo makapagtrabaho rito, o may mga kaibigan kayo o kakilala, o baka naman kapitbahay din meron, yung tipong kababata mo lang siya, sabay kayong nangarap, sabay kayong nag-umpisa, pero magkaiba lang talaga yung landas na tinahak nyo. Pero sa panahong yon, ikaw yung parang mas nakakangat sa kanya, pero nag-apply siya sa South Korea, na sinubukan niya, na medyo nagdalawang isip ka nun. So ngayon nandito na sa South Korea, malayo na ang narating niya o naabot niya sa buhay. Kumbaga yung mga narating niya at naabot niya, papunta ka pa lang doon, di ba? So sa mga nanonood ng mga videos ko, again like I said, para lang po to sa mga baguhan na nalilito, nawawalan ng pag-asa, wala silang tiwala sa sarili, o wala silang napakababa ng confidence nila, na sa tingin nila hindi para sa kanila. So makinig kayo. Alam niyo ho ba dito sa South Korea, hindi po itong bansang to, hindi po nila tinitignan kung ano yung natapos mo, kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas. 'Di ba? Napakaganda. Ang ibig ko sabihin, kahit na hindi ka po college graduate, o hindi ka man nakapag college ng first year, second year, kahit na hindi ka nag-graduate, college level ka lang, pwede. Mas lalo na kung high school graduate ka lang, pwede. So ngayon, marami nagtatanong, ang elementary ho ba? Kahit elementary graduate ka lang, pwede ba? Pwede pong mag-apply dito kahit elementary graduate ka lang. Marami na po nakapunta rito. So hindi ko lang po alam kung ano ang eksaktong bilang nila, na kahit elementary graduate po sila, nakarating po rito sa South Korea. So kaya kung gusto mo mag-apply dito sa South Korea, yun lang yung meron ka na qualification mo pagdating sa educational background, huwag kang matakot, sumubok ka, kapatid. Pwede kang makisabayan sa mga kasabayan mo. Tandaan natin, kung hindi man tayo pinalad na makapagtapos, makapag-aral, meron tayong abilidad na binigay ng Panginoon, gamitin natin yun, yung tinatawag nating diskarte. Tandaan po ninyo yan. Sa buhay, maraming mga nakarating dito, yung ginamit yung iba na term na tawag sa naging karanasan nila is swerte, dahil nakarating sila rito. Yung mga taong wala naman sa loob nila na mag-Korea sila, sumama lang sila sa mga kaibigan nila, may mga ganun na senaryo, nakarating sila ng South Korea. Yun ang iba na term na tinatawag, swerte. Pero kung hindi ka naniniwala sa swerte, maniwala ka sa abilidad mo, sa diskarte mo. Ang diskarte mo, kung hindi ka man suswertein sa diskarte mo, 100% makakarating ka rito kapag alam mo kung ano yung diskarte ang gagawin mo. So, tapos na tayo dun sa educational background guys O dito naman tayo sa qualification. Ang qualification ng South Korea, 18 to 37 years old. Pero pwede pa yan kung 38, pwede pa. I mean, kung nag-apply ka, nakapasa ka, nagre-requirements ka na lang, at dun ka inabutan ng 38, pwede.
Pero kung mag-a-apply ka pa lang, mag-aabang ka ng exam, magpaparegister ka pa lang, 37 ka na, and then 3 month na lang o 2 month na lang ang natitira sa taon na yon, at magbabagong taon na naman, magta-38 ka na, magba-birthday ka na at the same time. So malabo na po yon. 18 hanggang 37 years old lang talaga ang age limit ni South Korea, di ba? Ang ganda. Plus wala pong anumang agency guys na pwedeng magpaalis. Lagi ko po yung sinasabi, ilang content creator na nagsasabi na wala pong agency na kayang o may kakayahang magpaalis ng isang manggagawa na ang pupuntaan is Korea bilang isang EPS factory. Tanging DMW lamang po, kasi government to government po ang policy po niyan. Yan po yung kagandahan dito sa South Korea, para makaiwas na rin po sa mga illegal na mga scammer. Mag-ingat po kayo. Ano ho? So yun po yung advice ko po at awareness na maibibigay ko po sa inyo. And then ano pa ba? Sa qualification, kagandahan pa, idagdag yun na rin po, with or without experience po rito. Kung ang industry na apply mo, manufacturing, fishing, agricultural, ano pa ba? Industrial, food service, root industry. So with or without experience po yan. Pumapasok lamang kasi yung experience talaga dahil ano ba, shipbuilding po, industry. So dun po kailangan meron kang NC2 na certification, kasi ang mga ship building dito, certified po sila na skilled worker talaga. Welder po ang trabaho nila. Kaya pagdating nila rito, isasabak kagad sila sa trabaho. Yun na, nagwe-welding nga ng barkuhan nga, shipyard yung trabaho nila. So para po yun sa mga SB, yung shipbuilding na tinatawag. With or without experience pagdating po sa larangan ng pagtatrabaho rito. Hindi po sila dun kumikilatis kung ano yung kasi may mga kababayan tayo dito, alam nyo guys, na akala nila yung trabaho nila rito, halimbawa welder. May mga welder na manufacturing po, yung mga gumagawa ng mga, pero hindi naman usually welding na lang, wala pong trabahong ganon. So maliban lang po talaga kung mapupunta ka talaga sa mga bakalan talaga. Ano ho? So yung mga ganon na experience, minsan hindi rin nagagamit ng iba. Yung iba kasi, iba yung experience nila sa Pilipinas, yung mapapasukan nila rito. Hindi nila alam o wala silang idea kung anong trabahong gagawin nila o maaabutan nila, kasi hindi nga nila napagtrabaho niya sa Pilipinas. So isa yan sa mga kailangan na makapag-adjust kayo dito. So pera, kapag mag-a-apply ka na rito, huwag mo munang intindihin yung magagastos mo. Kasi karamihan sa mga nag-a-apply sa South Korea, pag nakita yung gastos, sumusuko na, umaayaw na. Huwag pong ganun. Kasi tandaan natin, inahanap natin yung swerte natin, kailangan gumastos tayo, di ba? So pwede kang mangutang, pwede kang humingi ng tulong, pwede kang mag-loan kapag may visa ka na. So lahat ng bagay may mga option tayo na pwedeng makunan ng tulong o magawang paraan. Ano ho, mas maganda yung may ginagawa ka, kasi ibig sabihin may hinihintay tayo kaysa sa wala kang ginagawa, talagang walang mangyayari sa buhay mo, di ba? And then kailangan din, kagaya ng sabi ko, passport number 1. Importante yan pag nag-abroad ka, mag-a-apply ka sa abroad, hindi man sa South Korea. Gamit na gamit yan, kasi 10 years naman yan, pwede mong gawing ID yan sa Pilipinas. Ano ho, 10 years na yung validity ng passport natin ngayon. So ano pa ba? Sabi ko na yung pera, yung yung kalusugan mo guys, kailangan hindi ka colorblind. Napaka-importante niyan, kasi maraming nag-take ng exam, nakapasa, kasi sa exam kasi, pag nakapasa ka sa araw na yon, ihiwalay nila yung bumagsak sa mga nakapasa. And then yung mga nakapasa, ilalagay sila, ipapasok sila sa isang room at mag-undergo sila kagad ng parang medical. Doon nila para ma-determine nila yung mga colorblind. Kumbaga may mga slight na medical na mangyayari doon. So on the spot yun, same day po yun. So kailangan alam mo sa sarili mo na hindi ka colorblind. Yung colorblind po yung naiiba yung tingin natin sa isang kulay. Halimbawa nakikita natin red, pero ang tingin ng iba orange. Yung iba blue, ang tingin ng iba green. Ganun po yun. May problema po sila pagka nagkaganon. So yung labo naman ng mata, may mga option din po yun. May mga salamin doon na pwede ninyong magamit. Magkaiba po yung malabo yung mata sa colorblind. Ano ho? Kasi dito sa South Korea, kaya mahigpit sila sa colorblind, gawa ng puro minsan machine po yung gamit sa trabaho. May mga pinipindot na bottom. Kaya kapag konting mali mo ng pagpindot mo, minsan censored lang po talaga yung nagre-rely yung manggagawa, yung nagtatrabaho. Kaya
medyo napakataas po ng risk para sa sarili po niya o sa buong company. Baka posibleng masunog o may mangyari o masira yung ano. Kaya ganyan po talaga na hinigpitan nila pagdating sa colorblind para na rin po sa safety. And then yung may mga na-diagnose ng mga lung cancer, yung may mga na-diagnose ng lung scar, yung may mga peklat sa baga o talagang history na diagnose sila na may problema sila, may nakitaan sila. So magsabi po kaagad dun sa pulmonologist na titingin po sa inyo para mapaganda at mapadali yung magiging proseso po ninyo. Yung iba nagsisinungaling kahit na meron silang history, makikita nila yan pagdating ng medical po kasi. Pag nagpa-medical na po kayo ng TB test na tinatawag, either MMC, yung Makati Medical o St. Luke's Hospital, basta required po at registered po siya sa DMW yung pinagme-medical po ninyo. Ano? So makikita nila yan kasi hindi nila pipirmahan niya na fit to work ka. Ang kailangan dun yung pirma ng doktor para i-let go ka nila, para ma-release ka at may pagpatuloy yung proseso ng mga dokumento mo tungo nga rito sa South Korea. So mahigpit din yan. At syempre, wala silang pinipiling height. Yung iba kasi, tinatanong nila kung anong height po ba pwede o mag-apply. Yung iba naman, talagang sinasabi, sobrang late daw nila. Ang tinatanong ko naman gaano po kaliit, di ba? Ang height ko kasi nasa mga 5'9 yata ako. Yan. Pero ang pinakamaliit na nakasama ko si Ninyo siguro nasa mga ano lang po yung mga 5 flat lang siya o 4'9 lang siya o 5'1 lang siya. Ganun po yung height niya. So wala pa naman ako nabalitaan na bumagsak dito at napauwi ng dahil lang sa height. Ano ho? And then yun nga sa health, maging tapat po tayo, wag nating dayaan. Kasi kung madadaya mo man ang medical mo papunta rito, mag-ingat ka pagdating sa South Korea. Kasi sa South Korea, pagdating nyo rito, kukunin kayo ng mga tawag dito, yung mga empleyado ng Ansong Training Center, which is related pa rin sila sa HRD Korea, yung mga empleyado nila, yung mga member nila na nagtatrabaho, pipikapin kayo sa Incheon International Airport once na lumapag na yung aeroplano. Ipagsama-sama kayo sa isang bus by designated area yan eh. May mga dito nga sa Ansong, may mga sa Gyeonggi-do province. So kung marami kayo ganun, hinahati. Makikita nyo naman na pinapakita ng mga iba nating EPS na kabayan na mga iba't ibang group dito sa South Korea, yung lugar kung saan yung training center na sinasabi ko. Marahil alam nyo na kung ano yon. So pagdating nyo doon, ime-medical kaagad kayo. Maraming nagrereklamo, puyat, pagod, gutom, tapos isasabak kaagad sa medical. Hindi pa kayo nakapag-recover sa tulog, sa antok, sa puyat, and then gutom pa kayo, and then ganun po yung ginagawa nila rito. So i-medical po kayo. Wala lang po dito yung tinatawag na TB test talaga na tawag dito yung gaya ng test na ginagawa sa atin sa Pilipinas. Kapag tapos na yung 3 days na training niyo dito sa Ansong, dun pa lamang kayo yung last day ninyo, yung pinakahapon yun, dun pa lamang kayo kukunin ng sadyang name niyo at ita-turn over talaga kayo dun sa company na pagtatrabahuan nyo, which is yun yung factory nyo. Yun na yung talagang company niyo na mapapasukan. So dun pa lang po talaga mag-uumpisa ang tunay na journey ninyo. So so kaya yung mga may problema dyan sa kalusugan, hindi po ninyo pwedeng dayain. Sabi ko, dun pa lang makikita maraming mga kababayan tayo na during training nila dito sa South Korea, nakitaan sila ng sintomas nung nararamdaman nila. So hindi pa sila nakukuha ng amo nila, pinauwi na po siya sa Pilipinas. So sana wala nang mangyaring ganun na kaso sa mga kababayan natin, lalo na yung mga papunta na rito. Maging honest po tayo sa ating medical. So hindi po natin pwedeng dayain pag nandito na po kayo sa South Korea. At saka yearly may medical po na nangyayari, ginaganap dito. Po yun, compulsory po yun, lahat ng company rito kailangan sumunod po sa ganon. So ano pa bang pwede kong maibigay sa inyo? Tapos na tayo sa pera, tapos na tayo sa kalusugan, tapos na tayo dun sa qualification na sinasabi kong educational background, experience. So sa tingin ko yun lang, hanggang dun lang guys. Ano pa bang pwede kong i-share po sa inyo? Pocket money, madali na lang yan. Kahit magkano lang ang dalhin mo, kasi dito pagdating nyo rito, kung wala kayong dalang pera, minsan nagpapa-advance yung mga amo para may panggastos kayo rito at ikakaltas sa sahod po ninyo. So ano pa ba? At saka ito, reminder din pala sa mga papunta na rito, kung sakali man pagdating ng araw, mag-iwan kayo ng mga Xerox copy ng passport, picture ninyo, kontrata ninyo dyan sa mga pamilya po ninyo, sa asawa o di kaya sa mga magulang. Dahil napaka-importante niyan.
Baka pagdating ng araw magkaroon kayo ng problema rito. So napaka-importante na may hawak yung pamilya nyo kahit Xerox lang ng kontrata ninyo. At the same time may contact sila sa company ninyo anumang mangyari po sa inyo rito. O yung iba naman baka may kukuning bahay na hulugan, ikaw na nasa abroad, kailangan nila yung kontrata, ID mo, so mayroon sila magagamit. So possible yan in the future, kakailanganin nyo yan. So sa tingin ko ganun lang guys. So nasabi ko na lahat. Again, sasabihin ko sa inyo, ako sa sitwasyon ko, sa una lang talaga masasabi ko na ang hirap. Ako, lagpas na akong dekada dito guys. Masasabi ko naman talaga lahat ng mga bagay na pinaghirapan ko talaga bago ko nakuha. Walang madali sa mundo, walang madali sa pag-abot ng mga pangarap natin. So mas maganda na yung sumusubok ka, yung palang panalo ka na, kaysa sa wala kang ginagawa. Lagi nyong tatandaan yan guys. So ganyan lang talagang logic ng buhay. Kung hindi ka gagalaw, hindi ka uusad. At ang buhay, kahit napakabagal man ng pag-usad natin, napakabagal man ng pag-abot natin sa mga pangarap, ang importante, umuusad tayo kahit papaano sa buhay. Hindi tayo bumabalik, di ba? Hindi naman yan buhangin na inaakot natin tapos hindi siya nauubos, di ba? Kahit isang kalahating dagat pa na buhangin ang akutin natin para ilipat sa isang pwesto, ganun katagal, ang importante pa rin nababawasan yung buhangin. Alam nyo, parang ganun, di ba? Hindi naman yun kada ililipat mo bumabalik, di ba? Kada effort mo bumabalik, di ba? Kada pagtitiyaga mo bumabalik sa zero. Hindi naman po ganun. So magtiyaga lang po kayo. Yun lang po talaga. It's a matter of time, and then lagi yung tatandaan, when the time is right, the Lord will make it happen. Nasa tamang oras yan. Napaka-importante ng paghihintay. It's a part of challenge ninyo dyan sa Pilipinas. Dyan pa lang kasi matetest yung patience natin dyan. Kasi yan ang pangunahing dahilan kung bakit maraming hindi tumutuloy o maraming hindi natatapos ang kontrata na rito. Yung patience talaga. Patience is the key talaga sa pag-abot ng pangarap natin. Yung disiplina at the same time, di ba? Kasi kailangan nating magkamali para matuto, di ba? Pag hindi ka kasi nagkamali, hindi ka matututo. Pag hindi ka natuto, hindi ka magbabago. Pag hindi ka nagbago, walang mangyayari sa buhay mo, di ba? Ganun pa rin. Puro ka na lang sana all. Guys, shoutout na ako. So pasensya na, medyo natagalan at ito ginabi na nga kasi nagpaikot-ikot pa tayo. So gusto ko pong i-shoutout si Angelo Diet. Sabi niya pa, shoutout Lods, malapit na matapos KLC ko, sana talaga makapasa ako. Salamat sa inspired videos mo. Happy New Year Lods. So Happy New Year din po sa inyo, Angelo Diet. At kay Ramonito Mancao, sabi niya, salamat po sa payo mo idol. Lagi po akong nakasubaybay sa mga video nyo. Pa-shoutout na lang po from Glan, Sarangani Province, Mindanao. Salamat po. Kay Kabulol Ramonito Mancao, shoutout po sa Tigano po siya sa Sarangani Province. So umaabot po yung videos natin doon. So shoutout sa iyo bro. At shoutout po kay Esmael Tuma, kami naman susunod idol, pa shoutout. Shoutout sa iyo. Kay Lords Libagyo. Tagal ng approval idol, 3 months na wala pa din. Pa shoutout idol sa next video mo. Ingat diyan. Kita-kits tayo diyan soon. So shoutout sa iyo Lords. Paparating na yan, konting tiis lang. At kaya Feben Padernal. Pa shoutout Sir Kabulol. Sa naka-blue jacket na kasamaan ko yan sa school namin dito sa Cebu. Sabi niya si Dong Jeron Musta Diha Dong vlogger. So shoutout sa iyo at saka kay Curty Ross. Pa-shoutout idol from Davao. So shoutout sa iyo Curty Ross. At kay Julito Sajulga. Pa-shoutout Kabulol from Bohol, Jagna. So shoutout kay brother Julito Sagulja na tiga Bohol. So shoutout sa sana makarating sa inyo. At kay Lonilyn Pasinabo, pa shoutout Kabulol from Dipolog City. So shoutout ma'am Lonilyn Pasinabo na tiga
Dipolog City. Sana makaabot po sa inyo yung videos na to, yung shoutout ko. At kaya Jude Patrick Abordo, hi Idol, pa shoutout po, pahingi po sana ako ng advice, I'm here in Canada, nagpaplano sana makalipat ako dyan. O sige, abangan mo, medyo na late din kasi gawa nga na busy kami dahil nagtapos kami ng orders na kailangan naming matapos gawa ng magkakaroon ng long vacation. 8 days na vacation na wala kaming pasok dito kasi nga Chinese New Year at ipit yung 2 araw, so dineclare ng government nila na i-consider na rin na parang leave na rin ng mga trabahador kasi papasok sila ng Biyernes tapos Sabado Linggo wala na naman pasok, so para dire-diretso na, kaya nagkaroon ng long vacation. At kaya Merly Quinones pa shout out Kabulol, Yodja here 2 times na po na expired sa roster, waiting for approval na this year. Wow, congratulations po. Shoutout kay Merly Quinones. Sana umabot sa'yo. Kay Ryan Purakan, shoutout Kabulol, shoutout sa'yo bro. Kay Arjes Bahade, pa shoutout Idol Kabulol from Dangkagan, Bukidnon. Umaabot yung mga videos natin dyan, Dangkagan, Bukidnon, shoutout sa'yo. At saka kay K13M Nida, shoutout next video Cubs, mingat lagi Ken, so shoutout sa'yo. Precious Jea Kaban, Precious Jea Kaban, shoutout po, see you soon sa South Korea, sabi niya. Shoutout madam. Kay Stone-18, pa shoutout Kabulol, Michael Borongan po, may approval na po ako, naghihintay na lang ng hired, sana kukunin na ni Sadyang Lim. So on the way na yan bro, shoutout sa'yo, congratulations. At kay Yayay TV, pa shoutout din po Idol, isa din po ako sa nangangarap makapagtrabaho dyan sa South Korea. Shoutout sa'yo Yayay TV. At kay Peter Kevin Kula, present Cubs, pa shoutout din next video, na miss na magpa shoutout. Shoutout sa'yo bro, so solid viewers natin to. Kay Melody Samson, shoutout kuya, God bless po at salamat sa patuloy na pagpapalakas na loob sa amin. Kay Jacqueline Galvan, shoutout din po sa asawa niya, sabi niya pa shoutout daw siya, Renato Mabalakad, EPS aspirant po. So Madam Jacqueline, shoutout po sa mister niyo na si Renato, sana marinig niyo at umabot po sa inyo yung shoutout ko. At kay Jomari Punay, shoutout Lods from Santo Tomas, Pampanga, so shoutout po sa inyo. At kaya Arjes Bahade, pa shoutout Lodi, watching from Dangkagan, Bukidnon. Kaya Ferlin Orbelo, marami salamat po sa payo nyo Idol, kayo po ang idolo ko, isa po ako sa nag-aaral ng Korean language, pa shoutout na din po. Lito Oribelo, shoutout sa'yo, pagpatuloy mo lang yan bro. At kay J-Mix, sabi niya kakaiba talaga intro mo Lods, parang pang sinihan, pa shoutout Lods, shoutout sa'yo bro, sana umabot sa ito. Janet Santo Domingo, yan, shoutout din po. Sabi niya, haha, Ox na, maganda dyan. Isa sa mga napupulot tayong aral sa kada upload niya. Sabi ng ganyan, nakaka-inspire din lalo na sa aspiring EPS worker. More content Idol, Christoph mabuhay. So shoutout, maraming salamat kay Janelle Santo Domingo. At kay Bisaya Nibay, Idol, nakapasa na ako, waiting for employer na lang. Salamat sa tips mo. Kaya binalikan ko ngayon ang video mo kasi nagpapasalamat ako sa iyo. So maraming salamat sa iyo, Bisaya Nibay. So nakatulong sa iyo yung videos ko at binalikan mo yung video na to para mag-comment ka lang dito. So gandang sa akin feedback. Tantan, shoutout po Kabulol, shoutout kay Tantan. At Tian, shoutout po Tantan. Tian, shoutout sa iyo. At ito kay Eric, yan. So gusto ko lang pong basahin yung message niya dahil napakaganda nito. Sabi niya, salamat sa pag-share Idol Kabulol. Kaya maganda manood sa iyong YouTube channel kasi talagang pinapakita mo yung realidad dyan. Mahirap man ang trabaho, laban lang para sa pamilya. Keep safe always Idol. Alagaan palagi ang kalusugan. Waiting na pala ako for selection Idol. Sana darating na massive ay mapili ako. Ito ang masasabi ko Idol, kahit anong trabaho man ang mapupuntahan ko dyan, mahirap man o madali, ay pagsisikapan at pagbubutihan ko para sa pamilya ko. Amen. Hindi ako namili ng trabaho, tanging hiling ko lang kay Lord kung papalarin ako ay mapunta sa mabait na amo at kasamaan sa trabaho. Sana
sanay ako sa hirap, idol. 19 years na rin ako dito sa trabaho ko. Mahirap din dahil ako lang mag-isa ang magtatrabaho. Panadero ko, lahat ako gumagawa at nagluluto. Kaya di bali na maghirap dyan, ang importante, bawing-bawi naman sa sahod para sa pamilya. Keep safe always, idol. Maraming salamat. So, salute sa'yo, brother, sa pagsisikap mo. Pagpatuloy mo lang yan, aanihin mo rin yan. Pag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Pag may tinanim, may aanihin. Kaya, pagpatuloy mo lang yan, malayo mararating. Maniwala ka sa akin, bro. So, shoutout sa'yo. Marvin Daquiado, sa wakas, Kabulol, sabi niya, nagka-approval na rin. Ganda ng intro mo, boss, parang trailer sa Kingdom. Pa-shoutout na rin, boss from Jensan City. Marvin Daquiado, shoutout po, tiga Jensan City po. At kaya, yun nga, kay Julius Sagayno, salamat sa mga inspirational message mo, idol, shoutout from Bohol. So, shoutout sa'yo. At kaya John Rod Chumacera. John Rod Chumacera o Kumakera. Congratulations sa lahat ng naipundar mo, idol. Deserve mo talaga yan dahil sa hard work mo, isa ka po sa nilulook forward ko, idol. Kaya ako nagsumikap mag-Korea. Ngayon, 1 year and 5 months na dito sa Korea. Super blessed po ako kasi sa sobrang daming gustong mag-Korea, isa po ako sa pinalad. Salamat. Tunay yon. Ganda ng bahay mo, idol. Soon, iparenovate ko din bahay namin. One day, sana makita kita in person. Idol, ingat ka palagi. God bless. Saludo ko sa iyo, idol. Saludo rin po ako sa iyo, sir. At overwhelming po sa akin yung ganitong comment mo na message mo sa akin. Talagang alam ko na nanonood ka at nakaka-relate ka sa mga ibinabahagi ko. Again, shoutout sa iyo, John Rod paano ba pronunciation ng pangalan mo, bro? John Rod Kumakera o Kumasera. So, shoutout sa iyo, bro. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng istorya mo, bro. Ferlin Oribelo, idol, pa shoutout po. Lito Obrelo, asawa po ako ni Ferlin, sabi niya. Shoutout sa iyo, Lito Oribelo, na asawa ni Ferlin. So, shoutout po. At kay Elmer Jr. Miguel. Elmer J.R. Miguel, salamat po, Kabulos, sa pagbibigay ng inspirasyon. Aaminin ko po, tinatamad din minsan mag-aral sa Korean, pero pinipilit ko sarili ko na mag-aral para sa pangarap makapag-work dyan sa South Korea. Para sa pamilya ko one day, Kabulol, makakarating din ako dyan. Kamsahamnida. So, kamsahamnida sa'yo, brother. So, pagpatuloy mo lang yan, malayo mararating mo. Denver Somera, pa-shoutout, Kabulol, gawin kong inspiration tong video na to. Video mo, tapan mo ako. Kaka-enroll ko lang sa sana kayanin. So, salamat sa'yo sa pagiging top fan mo sa mga videos ko. At kaya Jovelyn Coronel, salamat sir, muntik na ako mawalan ng gana sa totoo lang dahil di ako pumasa last year. 2 points lang kulang. But now, namomotivate po ako sa mga sinasabi mo, sir. Ito po now, naghahanda muli at positive na may pasa ngayong KLT 22. Salamat po. God bless, sir. So, maraming salamat din po, Mama Jovelyn Coronel. At kaya Vince, shoutout Lodge from Iloilo, balang araw, makikita tayo dyan sa Korea. At kaya Josmer, shoutout idol, sabi niya. So, yun lang, that's it. Pasensya na, naipon yung shoutout natin. So, hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod kong gagawin video. Sana narinig nyo ang pangalan nyo at umabot sa inyo yung shoutout natin. Yun lang. Peace out. Enjoy, guys.